Dadako po tayo sa ating aralin. Ang talatang ating mga babasahin ay ang version po ng Biblia. Ang bagong ang Biblia sa Tagalog at King James Version para sa English na salin. Pagpako sa krus, kamatayan at paglilibing kay Jesus. Lesson number 57 na po tayo sa ating patuloy na pag-aaral sa Gospel according to Apostle John. Ang ating aralin po ngayon ay hahatiin natin or mayroon po tayong 4 na bahagi o mga pangunahing punto. Sa verse 1 hanggang 16 ng chapter 19 ay si Jesus ay inihatid upang ipako sa krus. Sa verse 17 hanggang 27 naman, ang pagpapako sa krus. Sa verse 28 hanggang 37, ang kamatayan ni Jesus. At sa verse 38 hanggang 42, ang paglilibing kay Jesus. Buong chapter 19 po ang ating pag-aaralan ngayon. Matapos po sa chapter 18, yung maaresto ang Panginoon sa halaman ng Gethsemane, na dinala siya kay Anas, then kay Caiaphas, yung pinakapunong pari, dinala din po siya doon. At pagkatapos ay dinala ang Panginoong Jesus kay Pilato na gobernador ng Judea ng mga panahon na yon. At sa pag-iimbestiga at pag-uusap ni Pilato at ng Panginoong Jesus, walang makitang kasalanan si Pilato, wala siyang makitang pagkakasala laban sa gobyerno ng Roma. Kaya meron pong attempt si Pilato na palayain si Jesus tulad ng pagpili sa pagitan ng yung isang kriminal, si Barrabas at ni Jesus. Kaso ang pinili ng mga Hudyo, ng mga tao na gusto nilang palayain, ay yung isang rebelde sa pamahalaang Roma, yung guilty sa paghihimagsik sa pamahalaang Roma. And sa patuloy pong tagpo ng paghaharap ng Panginoong Jesus at ni Pilato, simulan po natin yung chapter 19. Basahin po natin ang verse 1. Ayon po dito, pagkatapos ay kinuha ni Pilato si Jesus at siya'y hinagupit. Pilate scourged Jesus, hinampas, hinagupit. Pero ayon po sa mga Bible commentators, itong pag-uutos ni Pilato na hagupitin si Jesus, hindi pa po ito hatol dahil naniniwala si Pilato na guilty, na merong kasalanan ang Panginoong Jesus. Pero bakit niya hinagupit? Nagbabakasakali po si Pilato na makontento itong mga nagsasakdal, yung mga Hudyo, na kapag nakita nila na naparusahan or hinagupit, na napahirapan na nila ang Panginoong Jesus, ay wag na lang nilang ipapatay si Jesus. Kumbaga, okay na yon, sapat na yon. Para kay Pilato, itong paghagupit na ito, makontento na yung mga Hudyo. Total, wala naman siya makitang kasalanan. Wala naman siya makitang paglaban sa pamahalaang Roma. So, para kay Pilato, okay na sana yan, So, kung tayo po yung mga Hudyo, tayo yung, kunyari, tayo yung nagsasakdal kay Jesus, sapat na kaya itong paghagupit na ito? Pwede na kaya yon na para wag na nating ituloy yung ating plano na patayin ang Panginoong Jesus kung sakaling tayo naman, yung mga nasa kalagayan ng mga Hudyo. Ano ba yung itsura nung at gaano ba kasakit itong paghagupit dito ni Pilato sa Panginoong Jesus? Sang-ayon po sa nakasanayan nila noon, yung tradisyon nila noon, nakatayo po at walang damit na pang itaas yung hahampasin na akusado. At hahagupitin siya mula balikat pababa hanggang hita. Parang magaan, kung i-imagine natin, kaysa sa death penalty na nire-request ng mga Hudyo, medyo magaan nga, kung titingnan, itong hahagupitin lamang. Pero magaan nga ba yan? Madali nga kaya? Yung pangkaraniwan pong gamit nila noon sa paghahagupit, ganito po sa ilustrasyon, yung panghampas. Binubuo ng maraming mga lubid na mula sa balat ng mga hayop. Then sa gitna ng mga lubid, merong mga yung bilog, yung bolang bakal
kapag tumama yung bolang bakal na yan sa balat or sa katawan ng tao, malalim na pasa yung iiwanan yan. Para mas ma-visualize po natin, silipin po natin itong pinakamalapit na ilustrasyon ng isang movie kung paano hinagupit at hinampas o pinalo or hinagupit si Jesus. So ito po bukod sa bolang bakal sa bawat lubid, meron pong mga nakatali pong buto ng tupa or yung matutulis na kalawit. Yung matutulis na kalawit na yan, hinampas niya sa kahoy, bumaon, paghila niya, nabaklas din yung kahoy, no? Kapag sa katawan ng tao yan tumama, yung kalawit na yon, bumaon sa balat, tapos hinatak pabalik, malalaslas na mapupunit yung balat ng natusok na yon. Kung yung kahoy nga na bumaon tapos nasira Ngayon, imagine po kung sa katawan ng tao yan tatama. Tingnan niyo po yung illustration dito. Paghagupit sa balat ni Jesus, bumaon yung kalawit sa kanyang laman. Ayun. Paghila, pupunitin yung balat nun tsaka yung mga muscles nun. Lilitaw yung buto. Maglalaylayan yung balat, dadanak yung dugo. Imagine po, yung matusok nga lang tayo ng karayom, o kaya mahiwa ng kutsilyo. Grabe na yung sakit para sa atin nun. Ito, grabe, may power, may paghagupit pa, Duguan at yung pag-agos ng dugo, mag-i-epekto pa yun ng pagbaba ng blood pressure. Kasi bukod sa yung pain tapos yung natatapon, dadanak yung dugo mo, maghahatid yun ng shock sa ganyan, sa nakakaranas niyan. At hindi pa po nagtapos diyan yung sinapit na yan ng Panginoon. And remember, wala pa pong hatol. At para kay Pilato, hindi guilty si Jesus. Pero yan na yung pinagdaanan niya sa pagpapatuloy po sa verse 2. Ang mga kawal ay gumawa ng isang koronang tinik. Ipinatong sa kanyang ulo at siya'y sinuotan ng isang balabal na kulay ube. Ginawa ito ng mga kawal intended as mockery. Pangungutya nila. Kaya Jesus nilagyan nila ng koronang tinik sa ulo. At sa verse 3, sila'y lumapit sa kanya na nagsasabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo at siya'y kanilang pinagsusuntok. Grabing physical at emotional pain itong nararanasan dito ni Jesus bilang siya po ay nasa katawang tao ng panahon na yan. Sa tala ni Mateo sa chapter 27, sa sulat ni Mateo, hinampas ng tambo ang ulo ni Jesus habang nakapatong yung koronang tinik sa kanyang ulo. Imagine, kapag hinampas nila yung ulo ng Panginoong Jesus, nandun yung korona na may tinik, lalong babaon yun, lalong magpapadugo sa kanyang ulo. Tapos may pagsusuntok pa dito. At sa verse 4, siguro kontento na si Pilato sa pinagdaanan na yan ni Jesus. Para kay Pilato. Sa verse 4, si Pilato ay muling lumabas at sa kanila'y sinabi, tingnan ninyo, ilalabas ko siya sa inyo upang inyong malaman na wala akong nakitang anumang kasalanan sa kanya. Kinuha sa kanila na sariwa, na maayos, tapos ito ilalabas ng ganito, galing sa hagupit, galing sa pagbubugbog. Lumabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi ni Pilato sa kanila, narito ang tao. Para kay Pilato kasi, walang kasalanan si Jesus. Wala siyang pagsuway, wala siyang pagrebelde, wala siyang paglabag sa gobyernong Roma. Ikalawang pagkakataon na ito na sinabi ni Pilato sa mga Hudyo. Yung una nasa chapter 18, last time na pinag-aralan natin. Pinabugbog na ni Pilato ang Panginoong Jesus. Pinahagupit na niya si Jesus sa pagbabakasakali na makontento itong mga nagrereklamo, itong mga Hudyo. Na kung iisipin nga naman natin, kababayan naman nila yan At itong mga nagrereklamo, mga relihiyoso, o
So, baka sakali, para kay Pilato, okay na to, okay na yan. Kaso baliwala sa mga Hudyo na makitang bugbog sarado si Jesus sa kasunod na talata, sa verse 6, nang siya ay makita ng mga punong pari at ng mga punong kawal, sila'y nagsigawan. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Kung yung una nilang sigaw, palayain si Barabas, ngayon mas lumala pa. Kung kailan nakita nilang bugbog sarado na, sugatan na, duguan na ang Panginoong Hesus, ito pa sinisigaw nila. Ipako siya sa krus. Sabi tuloy ni Pilato. Ang response ni Pilato, kunin niyo siya. Sinabi sa kanila ni Pilato, kunin niyo siya at ipako ninyo siya sa krus. Sapagkat ako'y walang nakitang kasalanan sa kanya. Take him. Sabi ni Pilato, wala nga akong makitang kasalanan. Kayo na magpako sa krus. Kung para sa inyo, meron siya kasalanan, edi kunin nyo na at kayo na magpako sa kanya sa krus. Pangatlong pagkakataon na ito ni Pilato na sinasabi niya sa mga Hudyo na walang kasalanan. Wala siyang makitang kasalanan. Etong Panginoong Hesus. Siguro frustration na ito ni Pilato. Ang kukulit naman ng mga to. Or sarcasm na rin ito, no? Kaya nasabi niya, kunin nyo siya at ipakon nyo sa krus. Or hindi niya gusto na usigin siya ng kanyang konsensya. Nahatulan naman niya si Jesus, i-judge niya, papatawan niya ng kamatayan, wala naman nga siya makitang dahilan para patayin siya or ipapatay ang Panginoong Hesus. So, sumagot yung mga Hudyo sa verse 7. Sumagot sa kanya mga Hudyo, kami mayroong isang kautusan at ayon sa kautosang iyon ay dapat siyang mamatay. Dapat siyang mamatay sapagkat inaangkin niya na siya ay anak ng Diyos. So, yung kaso ngayon na inaakusan nila kay Jesus, hindi talaga laban pala sa gobyerno ni Pilato at ng Roma. No? Hindi ang pag-aangkin na pagiging hari ng mga Hudyo ang inirereklamo ng mga Hudyo kay Jesus. Or laban kay Jesus. Kasi ayun po dito, ang pag-aangkin ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Para sa mga Hudyo po kasi, yung title or yung termino o yung katawagan na pagiging anak ng Diyos, big deal yan sa kanila eh. Para sa mga Hudyo, katumbas siya ng pag-aangkin na si Jesus ay Diyos at kapantay ng Diyos. Blasphemy yun. Para sa kautusan nila, death penalty yung hatol doon. Sa chapter 10, kung maalala nyo, merong isang tagpo doon. Doon pa lang sa kabanatang yun, gusto na nilang batuhin, gusto na nilang patayin si Jesus sa pag-aangkin ng Panginoon na siya ay anak ng Diyos. So, ang main issue talaga ng mga Hudyo dito, laban kay Jesus, pang-relihiyon. Hindi pang-politikal. Pero pansinin po ninyo yung reaksyon ni Pilato naman sa verse 8. Nang marinig ni Pilato ang salitang ito, lalo siyang natakot. Natakot si Pilato kay Jesus. Narinig niya, inaangkin niya na anak siya ng Diyos eh. Ngayon, bakit natakot si Pilato? Si Pilato, gaya ng mga Romano, isa siyang pagano. No? Yung mga pagano po, naniniwala sa maraming Diyos-Diyosan. Iniisip ngayon ni Pilato, maaaring si Jesus, isa sa mga Diyos-Diyosan nila. Isa sa mga anak ng Diyos-Diyosan na pinaniniwalaan nila. Kaya natakot siya ngayon. And bukod sa narinig na ito ni Pilato, yung sinasabi ng mga religious leaders na yan, kung titingnan natin sa tala naman ni Mateo, binigyan siya ng babala ng kanyang asawa na huwag pakialaman si Jesus. Basahin po natin itong Mateo chapter 27 sa verse 19. At samantalang nakaupo siya sa luklukan ng paghuhukom, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa matuwid na taong iyan, sapagkat sa araw na ito'y labis akong naghirap sa panaginip dahil sa kanya. So may warning na sa likod ng isip ni Pilato galing sa kanyang asawa. Tapos narinig pa niya yung mga sinasabi ng mga Hudyo na inaangkin ng Panginoong Hesus na siya ay anak ng Diyos. Kaya gusto nilang patayin si Jesus. So natakot si Pilato nung marinig yon. Tapos sa likod ng isip niya may warning sa kanya yung kanyang asawa. Ang nangyari, bumalik si Pilato kay Jesus. Verse 9. Siya'y muling pumasok sa palasyo ng gobernador at sinabi kay Jesus, taga saan ka? Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus. So dito po,
Tinanong ni Pilato, taga saan tong si Jesus? Niisip siguro nito, nagsabi nga pala to kanina, ang kaharian niya ay hindi mula sa sanlibutan ito. Ang paniniwala pa naman ni Pilato, lahat ng mga pagano, yung kanilang Diyos, posible po na magkaanak ng mortal. Yun yung ikinakatakot ngayon ni Pilato. Yung mga kalaban niya ay anak ng Diyos or Diyos-Diyosan nila. So dito po, hindi muna sumagot si Jesus, no? Kaya sabi ni Pilato sa verse 10, kaya sinabi sa kanya ni Pilato, ayaw mong makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na ako'y may kapangyarihang ikaw ay pakawalan at may kapangyarihang ikaw ay ipako sa krus? Understandable naman itong reaction dito ni Pilato. Kasi yung sitwasyon niya, makukulit na yung mga Hudyo, yung mga religious leaders. Gusto nila patayin si Jesus. Si Pilato, wala siyang makitang kasalanan. Tapos natatakot siya na baka anak to ng isa sa mga Roman gods nila. Tapos dito sa verse 9, di ba? Ayaw sumagot ni Jesus. So, ipinaalala niya dito sa verse 10, sino ba siya? Legally po, sa ilalim ng Roman Empire, totoo naman na may kapangyarihan si Pilato na pakawalan si Jesus o kaya ipako sa krus si Jesus. Kaya lang, ang hindi nalalaman ng mga katulad ni Pilato, ito pong sagot ng Panginoong Jesus. Sa verse 11, sumagot si Jesus sa kanya, hindi ka magkakaroon ng anumang kapangyarihan laban sa akin, malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas. So, ang paalala naman dito ni Jesus kay Pilato, walang sino man, kahit si Pilato, hindi makakatanggap ng anuman, maliban po kung yun ay ibinigay sa kanya mula sa itaas or mula sa langit. Sa pagtuturo ng salita ng Diyos, ang lahat ng kapangyarihan sa lahat ng pamahalaan, masama man na pamahalaan yan, mabuting gobyerno man yan, hindi mangyayari yon kung hindi loloobin o kaya hindi papahintulutan ng Diyos. At sa pagpapatuloy ng Panginoong Hesus, kaya't ang nagdala sa akin sa iyo ay may mas malaking kasalanan. Therefore, he that he delivered me unto thee had the greater sin. So, sino itong nagdala kay Jesus, kay Pilato, na sinasabi dito may mas malaki na pagkakasala kaysa kay Pilato? Bagamat singular yung he dito sa King James Version, hindi lamang iisang tao yung tinutukoy ni Jesus diyan, kundi marami. Yung mga leader ng mga Hudyo, yung Sanhedrin, di ba, yung nag-decide, kasama na si Judas diyan na nagkanulo sa kanya, yung mga tinutukoy diyan na malaking kasalanan. Hindi naman ibig sabihin si Pilato walang kasalanan. Meron siya kasalanan sa pangyayari na yan. Kasi yung sinasabi ni Pilato na wala siyang makitang pagkakasala, pero pinahagupit niya, pinabugbog niya. Kaya lang meron lang mas malaking kasalanan yung nagdala kay Jesus papunta kay Pilato. Mula nooy sinikap ni Pilato na siya'y pakawalan. Dito sa parte na ito, kumbinsido pa rin si Pilato na inosente si Jesus. Kaya meron siyang karagdagang pagsisikap na palayain or pakawalan si Jesus. Nag-attempt siya na makipag-usap sa mga religious leaders. Kaya lang naiipit naman siya sa political na dahilan. Kasi may ambisyon itong si Pilato. Sabi po dito, ngunit ang mga Hudyo ay nagsisigawang, kung pakakawalan mo ang taong ito, ay hindi ka kaibigan ni Cesar. Ang bawat nag-aangkin na siya'y hari ay nagsasalita ng laban kay Cesar. Nakataya yung political ambition ni Pilato dito. Ngayon, hindi lang si Jesus yung akusado. Kapag hindi siya umayon sa gusto ng mga Hudyo, tagilid si Pilato kay Cesar. Baka magsumbong itong mga Hudyo, no? Ang napagbalingan nila dito, si Pilato sa political na pangangatwiran. Pinagbantaan nila dito si Pilato kung kahit anong paraan gagawin nila, kahit anong maisip nila para lang maipapatay si Jesus, talagang gagawin nila. Nang marinig ni Pilato ang mga salitang ito, inilabas niya si Jesus. At siya'y naupo sa hukuman sa dakong
tinatawag na plataporma. Sa Hebreo ay Gabata. Noon ay paghahanda ng Pasko at nooy mag-ika-6 na oras. Sinabi niya sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. 6th hour, malamang 9 a.m. yan kung sa oras na or sa panahon natin ngayon. Bilis lang ng paglilitis, no? Gabi, inaresto nila. Ngayon, hahatulan na si Jesus ng kamatayan. At ano yung naging tugon ng mga Hudyo sa sinabi ni Pilato dito na narito ang inyong hari? Sa verse 15, sila'y nagsigawan, ilayo siya, ipako siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Sumagot ang mga punong pari, wala kaming hari, liban kay Cesar. At ibinigay ni Pilato si Jesus sa kanila upang maipako sa krus. Sa record ni Mateo, ginawa ito ni Pilato matapos na siya ay maghugas ng kamay, yung sagisag na wala siyang kinalaman sa magiging kamatayan ni Jesus. Basahin natin itong account ni Mateo sa chapter 27, simula sa verse 24 hanggang 26 po. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, pressure yung mga religious leaders Sa halip ay nagsisimula pa nga ang isang malaking gulo. Siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng napakaraming tao na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo na ang bahala dyan. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Sa 26, pagkatapos ay pinakawalan niya sa kanila si Barabas. Ngunit si Jesus, pagkatapos hagupitin, ay ibinigay upang ipako sa krus. Kaya sa ating main story sa Gospel according to John, at ibinigay ni Pilato si Jesus sa kanila upang maipako sa krus. So dito po nag-end yung yung ating unang punto. Nawa nakita natin yung grabing pinagdaanan ng Panginoon. Tandaan natin na kung para kanino ba niya yan ginawa. Sino ba yung magbe-benefit? Bakit niya yan ginawa? Sa ikalawang punto po, ang pagpapako sa krus. So, sa verse 17, kinuha nila si Jesus at siya'y lumabas na pasan niya ang krus patungo sa tinatawag na puok ng bungo na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgota. Yung Golgota, dito nanggaling salitang Calvary. Yung Calvary mula sa Latin word na calva o skull o bald head. At sa 18, doon ay kanilang ipinako siya at kasama niya ang dalawa pa. Isa sa bawat tagiliran at sa gitna nila ay si Jesus. Dalawang tao pa yung kasabay ni Jesus na napako sa cross. Sa Synoptic Gospel, yung dalawang ito talagang guilty talaga yan. Talagang mga criminal yan, mga rebelde yan, mga tulisan yan. Sa account ni Lucas, yung isa dyan sa dalawa ay kumilala sa namin niya yung kanyang kasalanan, kinilala niya si Jesus bilang Panginoon, and then pinangakuan siya ng Panginoon na sa araw na yun, sasama siya sa kanyang paraiso. At sa pagpapatuloy po ng tala naman ni Apostol Juan, sumulat din si Pilato ng isang pamagat at inilagay sa itaas ng krus. Ang nakasulat ay, Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa ng pamagat na ito sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa lungsod at ito'y isinulat sa Hebreo, sa Latin at sa Griego. Nag-react yung mga yung mga religious leaders sa sinulat ni Pilato. Kaya sinabi kay Pilato ng mga punong pari ng mga Hudyo, huwag mong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinasabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. So, ang gusto nila na ipasulat ni Pilato sa itaas ng krus ay sinasabi ng taong ito ay I'm King of the Jews. Ayaw ng mga Hudyo na tanggapin na si Jesus ay hari ng mga Hudyo. Para sa kanila, itong ginawa ni Pilato, isang insulto sa lahat ng mga Hudyo. Pang-iinsulto dahil pinakikita na Pilato na yung hari ng mga Hudyo, kayang-kaya niyang ipabitay. Kayang-kaya ipabitay ng Roma
no? Yung Roma yung may control ng kapangyarihan kapag ganyan. Kaya ang sagot ni Pilato, sumagot si Pilato, ang naisulat ko ay naisulat ko na. Wala na silang nagawa sa isinulat ni Pilato, hindi na maaaring baguhin. So para bang subconsciously, pinapangaral ni Pilato sa kanila kung sino ba talaga si Jesus. Or, posible din po na pangungutya ito sa kanila ni Jesus. Siguro, pwedeng ganti na rin na binibigyan niyo ako ng pressure Sabi nang wala akong makitang kasalanan dito So, sige, ganito. And sa kasunod na nangyari, pinaghatian ng yung kasuotan ni Jesus at pinagpalabunutan ng mga kawal, yung kanyang balabal. Nang maipako ng mga kawal si Jesus, kanilang kinuha ang kanyang mga kasuotan at hinati sa 4 na bahagi. Sa bawat kawal ay isang bahagi, gayon din ang tunika, at ang tunika ay walang tahi na hinabing buo mula sa itaas. Kaya't sinabi nila sa isa't isa, huwag natin itong punitin, kundi tayo'y magpalabunutan kung kanino mapupunta. Ito ay upang matupad ang kasulatan na nagsasabi, pinaghatian nila ang kanilang mga kasuotan at ang kanilang balabal ay ang aking balabal ay kanilang pinagpalabunutan. Maraming mga nagtatry na bigyan ng meaning itong pangyayaring ito, Yung paghahati-hati ng mga kawal sa kasuotan ng Panginoong Hesus at yung palabunutan nila. Well, siguro para sa atin, ang clear naman po is kaya nangyari itong pangyayaring ito para matupad yung nasa kasulatan. Then sa verse 25, ang mga bagay na ito ay ginawa ng mga kawal. Samantala, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. So after ng ginawa ng mga kawal, ang makikita naman natin dito yung ina ni Jesus at yung kanyang mga kasama. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula noon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. O konti na lang yung tagasunod na lumapit at sumaksi sa pagkapako mula sa mga tagasunod ni Jesus, konti na lang yung makikita natin na lumapit. And doon po, yung mga balo, yung mga elderly, mga umaasa yan sa kanilang pamilya para sa suporta sa pagtanda. Noon, para sa kanila, lalo na po, yung babaeng may edad na, tapos balo, ay mahina at yung tingin nila ay nasa isang kalagayan ng matinding paghihirap. Isang kaawa-awang kalagayan. Kaya dito po, inihabilin ni Jesus si Maria kay Apostol Juan. Siguro, nasa transition pa lang yung mga kapatid niya sa laman. Kaya, dito, si Apostol John yung lumapit, then si Apostol John yung nasa tabi ni Maria. Kaya, dito niya inihabilin. Actually, pagka buhay pa maguli kasi ng Panginoong Hesus, sasampalataya yung kanya mga kapatid niya. So dito sa tagpong ito kay Apostol Juan muna inihabilin si Maria. Nandito makikita din natin yung pagmamahal at yung pagmamalasakit ni Jesus sa kanyang ina kay Maria. Sa kabila po kasi ng pinagdadaanan niya, sa kabila ng nararamdaman niya, sa kabila ng dinaranas niya, nasa masakit, emotionally tsaka physically, grabing pain yung pinagdadaanan niya yan, malapit na siyang mamatay, pero inaalala niya pa rin si Maria. So yan po yung nangyari sa ikalawang punto ng ating aralin, yung pagpapako sa krus. Sa ikatlo po, matapos yung tagubilin ng Panginoon kay Juan, ito yung kamatayan ni Jesus. Sa verse 28, pagkatapos nito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay sinabi niya upang matupad ang kasulatan, nauuhaw ako. Bahagi ng kasulatan na tinutukoy po dito ay yung upang matupad ay nakasulat sa Psalms chapter 69.
Kasama sa katuparan ng kasulatang ito yung kasunod na talata sa verse 29. Mayroon doong isang sisidlang puno ng maasim na alak, kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang sanga ng isopo, kanilang inilagay sa kanyang bibig. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na, at itinungo ang kanyang ulo, at siya ay namatay. Sapagkat nooy araw ng paghahanda, upang maiwasan na ang mga katawan ay manatili sa krus sa araw ng Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na iyon. So, sabi po dito, sapagkat nooy araw ng paghahanda, para maiwasan na yung mga katawan manatili sa krus sa araw ng Sabat, hiniling ng mga Hudyo kay Pilato na baliin ang kanilang mga binti at sila'y alisin doon. Bakit ba kailangang ganyan Bakit kailangang baliin yung kanilang mga binti? Kapag po kasi binali yung mga binti nung nakabitin sa krus, mapapabilis po yung kanilang kamatayan. Ito kasing kamatayan sa krus, yung crucifixion, ang layunin niyan, kung bakit ganyan yung paraan ng kanilang pagpatay, ay para hindi agad namamatay yung pinapahirapan, yung pinaparusahan. So ano yan? Torture. Unti-unting kamatayan, yung paraan ng pagpatay diyan sa crucifixion. Yung nakapako sa krus, humuhugot ng hangin para huminga sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang buong katawan papaitaas sa tulong ng kanyang mga paa. Ngayon, kung yung binti po na babaliin, mawawala na yung kanyang pangtulak para makakuha ng hangin. Kaya mamamatay na agad siya dahil sa suffocation. Grabing pain, grabing sakit, no. Meron silang oras na hinahabol kasi araw daw yan diyan, araw ng paghahanda, araw ng Sabat. Week-long feast ba nila yan? Mahalaga yan sa kanila. May oras silang hinahabol. Kaya nag-request sila na madaliin yung kamatayan ng mga nakapako sa krus. Kaya't dumating ang mga kawal at binali ang binti ng una at ng isa pa na ipinako sa krus na kasama niya. Buhay pa yung dalawa. Binali nila yung binti. Ngunit nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na, ay hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Nakita nila patay na. Ang ginawa na lang nila para siguro matiyak na patay na nga, subalit tinusok ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran at biglang lumabas ang dugo at tubig. Siya na nakakita nito ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay tunay at nalalaman niya na siya ay nagsasabi ng totoo upang kayo rin ay maniwala. So yung tinutukoy dito na nakakita at nagpapatotoo na lahat ng pangyayaring yan ay tunay. Ang tinutukoy po dyan si Apostol Juan. Ganyan kasi siya magsulat kapag patungkol sa sarili niya. Hindi niya nilalagay yung pangalan niya. No? At isa pang punto na nais nating bigyan din sa talatang ito, yung sabihin ni Juan, yung dahilan kung bakit siya nagpapatotoo. No? Ano ba yung reason ni Apostle John kung bakit siya nagsasabi ng totoo? Na lahat ng kanya nasaksihan ay tunay at totoo. Sabi po, upang kayo rin ay maniwala. No? Ito yung isa pang punto na nais natin bigyan pansin sa talatang ito. Bakit niya sinasabi na yung kanyang mga nasaksihan ay tunay at nagpapatotoo siya? Upang tayo raw po, lahat tayo ay maniwala na ang mga bagay na isinulat niya at nakita niya at nangyari sa Panginoong Hesus ay totoo at tunay. Sa 36, sapagkat ang mga bagay na ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan. Kahit isa mang buto niya ay hindi mababali. So isa pa yun, no? Pinapatotohanan ni Apostle John. Yung dalawa, binali yung binti. Pero ang Panginoong Hesus, hindi. Katuparan yon ng kasulatan.
At sinabi rin sa isa pang kasulatan, titingin sila sa kanya na kanilang tinusok ng sibat. So, nangyari ang lahat kung ano ang sinasabi sa kasulatan. At ang nagpapatotoo, si Apostle John mismo. Yan po yung ikatlong punto natin, no? Yung kamatayan ni Jesus. At ang huling punto po, paglilibing kay Jesus. Sa verse 38, pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga Arimatea, na isang lihim na alagad ni Jesus dahil sa takot sa mga Hudyo, ay nakiusap kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus. At siya'y pinahintulutan ni Pilato. Kaya't siya'y pumunta roon at kinuha ang kanyang bangkay. Si Jose na taga Arimatea, isa siyang Hudyo na kaanib sa sanggunian, yung Sanhedrin. Pero hindi siya sang-ayon sa mga panukala at mga gawa ng sanggunian. Kaya si Jose na taga Arimatea, lihim na tagasunod, lihim na alagad. Naghihintay siya sa kaharian ng Diyos. Sa Mateo chapter 27, nakasulat na itong Jose na taga Arimatea ay isang mayaman na tao at alagad ni Kristo. So, ito, nakiusap kay Pilato at pinayagan naman na makuha niya yung bangkay ng Panginoong Hesus. Dumating din si Nicodemo na noong una ay lumapit sa kanya noong gabi na may dalang pinaghalong mira at mga alo. Halos 100 libra ang timbang. So, nakita ni Apostle John, dumating din si Nicodemo, naalala niya, ito yung lumapit sa Panginoong Hesus noon. Sa chapter 3 na ipinangaral sa kanya ni Jesus yung tungkol sa panganak na pagkapanganak na muli. So, ito naman si Nicodemo ay isang leader din ng mga Hudyo. Isa siyang guro ng kautusan, isang Pariseyo na lihim din na nananampalataya kay Jesus. Lihim kasi natatakot siya sa kanyang mga kasama na Pariseyo. Pero ngayon, no, hindi na siya nahihiya na makilala siya. Hindi na siya natatakot na makilala siya na isa siya sa mga alagad ni Kristo. At sa kasaysayan nga po, itong si Nicodemo, isa sa mga naging martir sa pananampalataya. Nausig siya at namatay ng dahil sa pananampalataya kay Kristo. So, si Nicodemo at saka si Jose, kinuha nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ng mga telang lino na may mga pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sa lugar ng pinagpakuan sa kanya ay may isang halamanan at sa halaman ay may isang bagong libingan na kailan may hindi pa nilalagyan ng sinuman. Kaya't dahil sa paghahanda ng mga Hudyo, sapagkat malapit ang libingan, ay kanilang inilagay doon si Jesus. Sa Mateo chapter 27, sinasabi na yung libingan na yan, sariling libingan ni Jose, yung taga Arimateo. Bagong libingan, wala pang naililibing na naka-reserva yan kay Jose. Kumbaga sa panahon natin ngayon, siguro tawag nila dyan, memorial plan. No? At kaya pala, garden, madalas yung mga resting o yung mga libingan. Garden. Nasisit yata yan dito. So, dahil malapit itong lugar na ito na pag-aari ni Jose na taga Arimatea sa pinagpakuan ni Jesus, doon na inilagay ang bangkay ng Panginoon. Hanggang dito po yung chapter 19 ng Gospel according to John. Bilisan lang po natin yung isang buong kabanata ng pagbabasa. 4 na punto po yung ating binigyang pansin sa buong chapter 19 na ito. And yung huling part po pala, mainam na makita din pala natin doon yung napakalaking desisyon ni Nicodemo at ni Jose, yung taga Arimateo. Yung dating palihim na tagasunod ni Jesus, dahil sa pressure ng mga Hudyo at sa takot na posibleng may mawala sa kanila, kung lulutang sila bilang mga tagasunod ni Jesus, dito sa pangyayaring ito, hindi na sila palihim, lumantad pa eh. Mawalan man sila ng kung anumang bagay sa mundong ito, ang pinili naman nila ay yung mas mabuting bagay at pangwalang hanggan na kalagayan. Yung buhay na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus. Yun yung hindi nakita ni Pilato. Yun yung hindi pinili ni Pilato. Yung pansamantalang bagay dito sa mundo, yun yung kanyang pinili.
yung makukuha niyang power at yaman, yung katungkulan niya, yun yung kanyang pinili. Pero malaki ang nawala sa kanya, yung buhay na walang hanggan. So mga kapatid, maging matalinong mga mananampalataya po tayo. No? Makita natin na yung buhay na meron tayo at mga bagay at mga kapangyarihan, katanyagan, kasikatan, na posible at meron tayong matamo, panandalian lamang yon. Pero yung buhay na kay Jesus, yung buhay na pagsunod sa Panginoon, yung buhay na lantad na sumasampalataya kay Jesus, makita natin yung lawak ng walang hanggan, no? At huwag nating ipagpalit sa mga pansamantalang bagay yung buhay na yon sa pagsunod sa Panginoon. So, inilibing ang Panginoon, pero alam natin hindi siya mananatili sa libingan dahil after 3 days, mabubuhay siyang muli. Sa pag-alaala natin sa hirap na pinagdaanan ni Jesus, yung pagkahagupit sa Kanya, yung pagkabugbog sa Kanya, yung pagkapako sa Kanya sa krus, yung kamatayan, yung hirap nun na binugbog ka na, pinasan mo pa yung krus, tapos yung paghinga mo, unti-unti kang nauupos. Yung sa pag-alaala natin sa hirap na pinagdaanan ni Jesus, sa kanyang kamatayan, at sa paglilibing sa Panginoon, na lahat yan pinatotohanan ni Apostol Juan, maramdaman po natin yung dakilang pagmamahal sa atin ng Diyos, na ibinigay niya yung kanyang anak para sa ating kaligtasan. Yung isang inosente, naging maamong tupa. Inako yung parusang para sa atin, inala yung sarili, ibinuhos yung dugo para sa atin. Pag-ibig yan ng Diyos para sa iyo, kapatid. Pag-ibig yan ng Diyos para sa ating lahat. Tayo po, no, minahal ng grabing pagmamahal ng Diyos kahit unworthy tayo. Nawa po makita natin yung pagbubukas ng liwanag ng buhay na walang hanggan para sa ating lahat. At maramdaman din po natin ang pagmamahal sa atin ni Jesus. Sa kanyang sakripisyo, tinubos niya tayo. Ang pagmamahal po sa atin ni Jesus, maging inspirasyon sa ating buhay at maging motibasyon sa bawat araw na tayo po maging instrumento at daluyan ng kanyang pag-ibig patungo sa ating kapwa. At bilang ating pagtugon at personal na aplikasyon, nararapat po lamang na magbigay pugay tayo, magpasalamat tayo, maglaan tayo ng panahon para magmalasakit at pahalagahan itong pag-ibig sa atin ng Panginoon. Sa ipinadamang pag-ibig sa atin, maging gabay at lakas natin ito sa ating buhay, maging gabay at lakas natin ito sa ating paglalakbay tungo sa kaharian ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon, purihin po natin ang Diyos. Patuloy po tayong magbulay-bulay ng kanyang salita. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at pagsama hanggang matapos po itong ating pag-aaral. Maraming salamat mga kapatid. Sumating lahat ang biyaya ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin.